po tayo sa pagbibigay. Na kung saan, di ba po nakikita po natin ating church na maganda na. Yun po, dahil sa ating pagbibigay, na lalo pa natin pagandahin ang ating pagbibigay sa atin, bahay panambahan, upang sa gayon, di ba po, ang ganda tingnan ng ating bahay panambahan, di ba po? Kaya yun, magipagbukas po kayo sa atin sa Pangalawang Hari, chapter 12, verse, umpisan po natin sa 11. Verse 11. Pagkatapos timbangin ang mga salaping na ipon, ipinigay nila ito sa mga namamahala sa pagpaayos ng templo. Ito ang ipinabayad nila sa mga karpintero. Iba po, mga karpintero pang gumagawa dito sa ating panambahan. Kaya yun, pagkatapos timbangin ang mga salaping na ipon, ibinigay nila ito sa mga namamahala sa pagpaayos ng templo. Ito ang ipinabayad nila sa mga karpentero at mga manggagawa, sa mga kantero at sa mga nagtatapyas ng adobe. Dito rin nila kinukuha ang pambili ng mga kahoy, ng mga batong tinapyas at ng iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. Yun po, nakikita naman po natin talaga na sa ating mga ibinibigay, hindi po ito nasasaya. Bagkos, napapakinabangan mo ito, malaking pakinabang sa ating templo. Diba po, tingnan niyo po ang ating templo, unti-unti na pong gumaganda, unti-unti na pong umaayos, umaangat, di ba po? Dahil ito sa ating pagbibigay, di ba po? At tulong sa atin na ating Panginoon, na talaga siya po ang kumikilos sa lahat ng ito, na para pagandahin ang ating templo. Di ba po? Kaya alam niyo po, sa ating pagbibigay, nakikita po natin ang binibigay natin, na hindi po ito nasasayang. Di ba po? Ayan, nakikita po natin kung paano na po gumaganda ang ating templo. Na darating ang panahon, di ba po, na hindi na tayo maiinitan, hindi na tayo mahihirapan, di ba po, sa init. Dahil kapag ito natapos, di ba po, sa kahabangan ng Panginoon, ito ay magkakaroon po tayo ng aircon. Di ba po, kaya alam niyo po, ang ating pagbibigay, dahil po natin, dahil ito ay napapakinabangan po natin lahat, di ba po, hindi po ng iba, kundi tayo rin naman ang magkikinabangan. Diba po? Kaya yun, salamat sa Panginoon na sa pagbibigay natin, lalo pa tayo pagpapalain natin, Panginoon, upang patuloy po tayo na makapagbigay sa ating bahay panambahan, makatulong sa ating bahay panambahan, diba po? Kaya yun, na sabi nga po sa Malakias, diba po, basahin po natin sa Malakias na sabi nga po niya dito, dalhin ninyo ang mga ikasampung bahagi, di ba po? Mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa ating tahanan. O di ba po? Talagang ang ikasampung bahagi natin, dalhin natin dito ng buong-buo na walang pag-alinlangan para sa pangangailangan natin kay panambahan, para matugunan ang mga pangangailangan natin kay panambahan. Di ba po? Kaya alam niyo po, sa pagbibigay, hindi po natin ito sabihin na masayang. Hindi ito masasayang dahil ito ay makikita natin ang ating pagbibigay. Dahil ang ating bahay panambahan, unti-unti na pong gumaganda. Diba po? Kaya yun, salamat sa Panginoon sa kanyang paalala sa atin na dapat lang po tayo magbigay ng tama. Diba po? Talagang kung ano man po yung ating ang ating kapirahan, talagang ito po ay patuloy po natin bigyan ng ating Panginoon ng tama para magamit sa ating pangangailangan sa ating bahay panambahan. Di ba po? Kaya yun lang po ang salita ng ating Panginoon na talagang patuloy po natin ito panghawakan. Di ba po? Kaya yun, salamat sa Panginoon. Sa ating mga pastora, di ba po, magpagbasa din po kayo sa atin sa Pangalawang Kronika din po, chapter 31, verse 4. Iniutos ni Hizkias sa mga taga-Jerusalem
na ibigay sa mga pare at bibita. Ang para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Yun po, di ba po, wala pong iba kundi ating mga pastora na kailangan din po natin siya ay handugan, di ba po? Kasi siya po, walang ginawa hindi maglingkod sa ating Panginoon. Di ba po? Ibinigay niya po lahat ang kanyang buong buhay sa Panginoon upang paglingkuran natin Panginoon at tayo man din po kasama po sa kanyang paglilingkod. Na yun po, na dapat lang po natin sa pahaginan. Sabi nga po sa Galatia 6 or 6 na ano man po ang sa atin, kailangan po natin mahaginan ating mga pastora. Kaya yun po ang dapat natin gagawin ating mga pastora kung paano po tayo nagbigay sa ating Panginoon ay ganoon din po ating mga pastora. Kasi pag patuloy po tayo nagbibigay, pagpalain din naman tayo. Di ba po? Kaya yun, salamat sa salita ng ating Panginoon na nawa ito ay ating maunawaan at patuloy din po natin unawain. Kaya yun, inanayahan ko po ang magbigay na patuloy tayong magbigay. Meron po dyan sa Losalo, mission, maging sa Tagit, maging sa offering. Yun po. Pati sa mission, yun po, nagagamit din po yun sa mga naghahayo na yun po, hindi po kayo kasama sa paghayo. Ngunit kayo ay kasama na rin sa paghahayo, di ba po? Kaya yun, patuloy din po tayo magbigay, maging sa Losalo, na ito man din po ay magagamit sa oras ng sa Losalo natin. Di ba po? Kaya yun, patuloy po tayo magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik sa siksik, liglig at umaabang. Ibabalik siksik, liglig at umaabang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Okay na po ang lahat. Sige po, patuloy po natin yung natin mga kamay. Amang banal, amang Diyos, maraming salamat po Diyos sa ating mga kapatid ay patuloy po nagtatapat sa iyo Diyos sa kabila ng aming kahirapan. Ikaw pa rin po ang aming inuunay, Lord. Salamat po Diyos na patuloy po namin hiling sa iyo kalakasan, Jesus, kapayapaan, Jesus. Maging ang mga ikinabubuhay ng ating mga kapatid, mga trabaho ni Diyos yung amang banal, kung mayroon po. Amang banal, patuloy mo po silang pagpapalain, Jesus. Salamat po Diyos, salamat po Ama, Jesus. Ang kapirahan na ito, magagamit lamang po sa iyong templo, Jesus, sa pagpagawa na iyong bahay palambahan, Jesus. Maraming salamat po Diyos. Pagpalain mo po ang mga kapirahan na ito, Jesus. Maraming salamat. At muli Ama, sa iyo ko na po binabalik na kami sa papuri, pagsamba, nagpasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko na po ang susunod na gawain sa buhay ng ating mga pastor.